Malaking pera na hindi idineklara na harang sa NAIA Terminal 3 na nagkakahalaga ng 47 million Japanese yen or katumbas ng 17 million in peso. Ang nasabing pera ay daladala ng isang Koreano na nakalagay sa kanyang bagahe. Naharang ng Bureau of Customs BOC sa NAIA Terminal 3 ang aabot sa 47 million Japanese yen o katumbas ng mahigit 17 milyong piso. Nadiskubre ang hindi na ideklarang pera sa bagahe ng isang Korean habang isinasagawa ang routine X-ray inspection. Ayon sa Customs, nalalagay sa panganibang Pilipinas bilang potential hub para sa financial crimes kung hindi mapipigilan ang mga ganitong aktibidad. Una nang nag-inspeksyon sa currency declaration sa NAIA ang Anti-Money Laundering Council, Bangko Sentral ng Pilipinas at ang BOC. So, ang tanong ngayon ng mga kababayan natin na kung kailangan pa daw ba ideklara kapag may dala kang pera pauwi sa Pilipinas. Ganito yun guys, kapag may dala kang peso pauwi sa Pilipinas na lalampas sa 50,000 in peso, ay required nyo itong i-declare. Ngunit kung hindi naman lalampas sa 50,000 in peso, ay hindi na kailangang i-declare. Ganon din kapag foreign currency guys, kapag sa foreign currency, ay kapag may dala kayong more than 10,000 US dollar kahit ibang foreign currency, basta nagkakahalaga ito ng 10,000 US dollar pataas, ay required kayong mag-declare. Pero kapag 10,000 US dollar pababa, ay hindi na kailangan i-declare. Sa mga nagtatanong naman kung paano daw kapag may pera sa bangko, kailangan pa daw ba i-declare? Ang sagot guys, kahit ilang milyon pa ang laman ng bank account nyo ay hindi nyo na yan kailangan i-declare. Dahil ang pinag-uusapan lang dito is yung cash on hand or yung actual na pera na daldala nyo sa inyong bagahe. So kapag may dala kayong 50,000 in peso pababa ay hindi na kailangang i-declare. Pero kapag 50,000 in peso pataas, kapag Philippine peso, ay required kayong mag-declare. Sa foreign currency naman, kapag 10,000 US dollar pababa, ay hindi na kailangang mag-declare. Pero kapag 10,000 US dollar pataas, ay required kayong mag-declare base yan sa customs rules. Sa mga nagsasabi naman na bakit daw mali yung conversion, dahil 50,000 in peso versus 10,000 US dollar, dapat daw ay kalahating milyon in peso. Guys, magkaiba kasi ang rule sa Philippine peso. So kapag Philippine peso ang dala nyo ay 50,000 and below lang ang limit or ang allowed na hindi na kailangang i-declare. Sa dollar naman ay below 10,000 US dollar ang allowed na dalhin sa bagahe na hindi na rin kailangan i-declare. So inulit natin guys, kapag more than 50,000 in peso at kapag more than 10,000 US dollar ay doon kayo required mag-declare ng pera na daldala nyo sa inyong bagahe. So ayun guys, sana may nakuha kayong idea at sana nakatulong ang video na ito sa inyo. At sa mga hindi pa dyan nakasubscribe sa channel ko, please don't forget to subscribe my YouTube channel and please click the notification bell para lagi kayong updated sa mga upcoming videos na gagawin ko tungkol sa mga updates sa ating mga OFW. Mula dito sa Dubai, maraming salamat. See you next time.